So yung what's up mga likot, good morning, good morning. So panibagong araw, panibagong video tutorial na naman tayo. So itong kasi motor ko na to mga likot, bigla na ako tinirik, biglang uminto. So pag check ko walang kuryenteng lumalabas sa kanyang high tension wire papuntang spark plug. Nung pag check ko, sira yung kanyang primary coil mga likot. Hindi na nagsusupply ng kuryente yung kanyang primary coil. So stator drive to mga likot, is drive. So naka primary coil pa mga likot. Ito yung in-upload ko sa aking FB Reels. Yung hinawakan ko yung wire ng kanyang primary coil. So wala nang supply talaga ng kuryente ito mga likot. So sa halip na magpalit ako ng primary coil, yan. So pwede naman sana siyang palitan ng primary coil sa loob ng stator. Yan. Or palit ng buong stator. Alam mga pinaka bisop yung ko rito, kukonvert ko na lang siya ng battery operated. So matagal ko naman nasubok yung mga ganong diskarte mga likot kapag na sisira yung primary coil. So yan, sa halit na palitan primary coil, papalitan ko na lang siya ng disoperated na CDI. So panglipang 110. Ito yung mga likot. So luma na to pero gumagana pa to mga likot. Galing to sa dati kong motor din. Yan, na 4-pin lipan 110. Yan, pang battery operated or DC operated na CDI. So ito yung dati yung kanyang CDI mga likod. Yan. So 5-pin. Itong dati niyang CDI mga likod. Yan. Which is meron siyang black na mayroong lining na white. Yan yung kill switch mga likod. Sa mga easy drive na mga motor meron yan. Tinatawag na kill switch. Black na mayroong lining na white. Yan. Tapos itong red na mayroong lining na black or black na mayroong lining na red. Ito yung galing sa primary coil. So ito hindi natin kailangan makalikot. So yan yun. And then itong green, yan, body ground or negative. Tapos ito, black na mayroong lining na yellow. Yan yung papunta sa ignition coil natin makalikot. Then the last one, so bandang left sa taas, blue na mayroong lining na yellow to eh. Yan, blue na mayroong lining na yellow. Yan yung pickup coil or pulser. So tatanggalin ko na lang ito mga likot. Yan. So ito yung stock ng CDI mga likot. Yan. Easy drive or DC operated na. Ay, AC. Sorry. Alternating current AC drive na CDI. Ito yung papalit ko. Yan. Panglipan 110. So saksak ko na lang yung mga likot. Yan. Dahil pareho lang naman silang sakit. So ganyan na lang yan. Then ang gagawin natin dito, so ito yung papunta sa primary coil, sa may stator natin. Then ito yung papunta sa CDI natin, which is ito ngayon. Ito. Yan. So ang gagawin natin dyan, ito, di-disable natin ito makalikot. Dahil wala ng silbiran, ito. Tuloy natin to. Yan. Then ito, duduktungan natin ng wire. So dito, may wala ko rito. Duduktungan natin ang wire to, then kukunik natin o ikakabit natin sa accessories wire. So meron tayong accessories wire dito. So black. Yan. Dahil China, lipan itong motor na ito mga likot. Yan. Black. Ito accessories wire yan mga likot. So dati itong wiring ng flash relay. Tinanggal ko flash relay kasi hindi naman ito pampatag eh. Pambundok lang kaya tinanggal ko na yung flash relay niya. So dito natin iduduktong yan mga likot. Duduktong lang natin ito ng wire. Yan mga likot. Then, dito papaliwanag ko lang yung bawat connection ng ating CDI na battery operated lipan 110. Yan. So marami naman ako mga vlog regarding dito. So paliwanag na rin natin mga likot.
So yan, para sa ating mga bagong followers. So na hindi pa alam yung connection ng ating panglipan 110. So ito mga kalikot, yan, sa lipan 110, itong kanan bandang baba. So ganyan ang pinaka pattern nyo. Yan. Or yung marking, para tandaan. Yan. So ganyan, pakatayo. So ito yung magsisilbing positive mga kalikot, which is nakakonect ito sa ating accessories wire. Yan. Yan ito, negative or ground. Yan. Tapos ito sa taas, bandang kanan, sa ignition coil. Yan, ignition coil mga kalikot. Then ito, left bandang taas is sa pickup coil or pulser. So pag kinabit natin yan, pag ganito, yan. So itong red na mayroong line na black, so ito yung papunta sana sa ating primary coil. So yan. Then, pinutol natin yon dahil nga hindi na gumagana yung primary coil. And ito na yung papunta sa ating accessories wire, which is ito nga yun mga kalikot. Yan. Itong black na mayroong line na white, ito, pwede nyo na i-cut to, pwede na i-disable to mga kalikot. Yan. Mawala naman ng silbi yan, pero pwede nyo naman na nakaganyan lang mga kalikot. Wala naman problema yan. Yan. So, ganyan. Pwede nyo i-cut yan. Then, so ganoon lang mga kalikot. So napakasimple lang mag-convert ng battery operated, lalo na pagka 5 pin yung CDI ng yung motorsiklo. Yan, dahil saksakan na lang yan, oh. Plug and play na lang kapag kinabit mo yung 4 pin na CDI, hindi katulad ng mga 6 pin na easy drive na CDI 6 pin. So magkakabit ka pa, kailangan mo pang magkabit or maglagay ng sakit na ganito mga kalikot. So, then dagdag ko lang mga kalikot, so bago kayo mag-convert ng into battery operated. So yan. So lagi ko man sinasabi ito mga kalikot, bago nyo i-convert yung motor nyo na AC drive into battery operated, make sure, siguraduhin na gumagana yung charging system ng iyong motorsiklo. Yan. Kasi pag di gumagana yung charging system, yan, kapag nalubat na yung battery or walang battery, hindi man natin papandar yung motorsiklo natin mga kalikot. So yun yung check kapag magko-convert tayo ng battery into battery operated mga kalikot. So madali lang naman yan. So gamit tayong test light. So naka body ground. Then ito yung red wire, ito which is positive. Galing sa ating regulator to mga kalikot yan. Dito yan, oh. Yan. So, then itong green, negative or ground wire. So nakakonek ito sa ating body ground, at the same time nakakonek ito sa ating green wire ng ating regulator mga kalikot yan, oh. So paano natin i-check? Gamit tayong test light. So naka body ground yung clip, and ganito lang natin yung test light. So kapag tinadyakan natin yung ating motor, kickstart, so ilaw yung ating test light. So yan, umilaw natin test light, ibig sabihin goods yung charging niya, nagcha-charge yung ating battery. So pwede natin tryan mga kalikot kahit walang battery, under yung ating motorsiklo, dahil nga goods, nasa good condition, gumagana yung kanyang charging system. So try na natin paandarin mga kalikot. So mga kalikot, easy kickstart. One click, one kick. Try natin. Dahil kahit walang battery, nakikita nyo naman umaandar. Kahit kinumbert natin siya ng battery operated, kahit wala siyang battery, nakapaandar natin siya.
dahil nga gumagana yung kanyang charging system. So alam mga kalikot, so organize ko lang dyan, ayusin ko na lang yan para hindi naman siya pangit tingnan, buragrag tingnan. Yan, kahit sa pambundok lang ito mga kalikot. So yun lang mga kalikot sa for today's video vlog. So sana nakatulong tong video na to sa mga gusto mag-convert ng kanilang motor easy into DC operated. So yun lang mga kalikot. Thank you sa patuloy na pagsuporta ng aking munting YouTube channel yan, Kalikot Theory Mekaniko, at ang aking FB page, Kalikot Vlog TV. So kung nakatulong or may naka-pull sa inyo ng kunting idea yung ganitong pamaraan, so pa-share naman mga kalikot sa inyo. Thank you.